Ito ang aming mga basil plants. Ito dahil hindi napuputulan, ayan, bumulaklak na. Ito naman hindi. Ito, mag-pepesto genovese ako. Ayan. Andito po kami sa tapunan ng mga basura. Ba't ibang klaseng mga hindi na kailangan itapon na, katulad ng mga appliances na wala nang silbi, mga bakal, bote, dyaryo, papel, kung ano-ano, plastic. Ayan po, kanya-kanya po silang mga lugar dyan, mga lalagyan kung saan mo itatapon. May mga tuyong halaman. Ayan. Ayan. Kaya po walang nangyayari dito na dumpster diving. Kasi po lahat ng basura ay dito po. At may tagabantay po yan. Ayan. Ayan. Lahat dito ibinabagsak lahat ng basura. Ayan po. Andito na naman po kaming dalawa ni Marche. At itong mga supermarkets na ito ay malapit sa amin. Kaya pag siya gumala, kasama din ako. Municipalizzata trasporti. Il postino di Cosa Nostra. Il gusto del tono. Visto, non si scoccia. Quindi la mattina si inizia con anche Claudio e Coglia, Massimiliano Allegri e Portutore, che mi conferma quello che teoricamente resta per ora, sempre. Kape. Pagkatapos ng tanghalian, ayan, isang maliit na tasa ng kape. Hello mga kapuso! Andito po ako sa aming bagong kusina. At ngayon pong araw na ito ay talagang siya ay lubusan kong nagamit. Ako po ay dito na nagluto, dito na rin ako naghugas ng pinggan. Meron po siyang dishwashing machine, pero hindi ko muna po ginamit. Although nung isang araw ay aming sinubukan kung nagpa-function, at nagpa-function naman siyang mabuti. So dito kami nagtanghalian at hinugasan ko ng mga pinggan at ang ilang mga bagay ay naririto upang aking tuyuin, katulad ng kaldero, at ilalagay ko na sa tamang lalagyan, no? Sa tamang cabinet. So, very functional itong aming kitchen. Simple lang, pero very functional. So, kaming mag-anak ay dito na madalas kakain, dito sa garage. At tuwing summer, dito po ay maginhawa ang pakiramdam. Hindi po mainit, at pagka summer ay hindi masyadong mainit dito sa loob, kahit walang aircon. Kahit walang electric fan. Opo. At kung winter naman, dito ay hindi masyadong malamig. Yun naman, contrary naman na hindi masyadong malamig. Kaya okay na okay dito sa baba, dito sa garage. Dito na kami madalas magtitigil na mag-asawa. Dito siya nanonood ng TV madalas, at ako naman ay madalas din dito dahil lagi nasa kusina, alam niyo na. Lagi akong laman ng kusina. So, ano bang aking ma-share sa inyo? So, andun ako, balik-balik, punta ng Bujero, balik dito sa Iglesias, yung anak ko doon nagbabakasyon, so binibisita ko
paminsan-minsan at tumitigil ako doon ng 3 hanggang 4 na araw kung kinakailangan, ano. At nakikita ko naman na siya ay maayos. At pag iniiwan namin mag-isa ay marunong siyang mag-manage ng kanyang sarili, ano. Marunong siya mag-budget ng kanyang sariling pera. Oh. At mabuti siyang makipagkaibigan. Ang kanyang mga kaibigan ay nandoon, pati ang kanyang, ang sabi-sabi, naririnig ko na meron daw siyang sweetheart doon. So, pinababayaan namin. Pero hindi naman namin nakakalimutan na siya ay pagpayuan. Sa aking part, yun ang aking ginagawa. Lagi ko siya pinapaalalahanan. Sa kanyang ama, pag siya humihingi, ang bilis magbigay ng ama ng pera. Malaking tiwala ng ama sa kanya. Kaya ipinararamdam ng ama na malaki ang tiwala niya sa kanya. Kaya sa kanyang part naman, ayaw niyang sayangin yon. Ayaw niyang sirain yung pagtitiwalang ibinibigay ng kanyang ama sa kanya. Ayan. So, salamat naman sa Diyos at ang anak ko ay ganun ang kanyang ugali, ano. Ngayon, sa pagtigil ko sa bujero nitong huling mga araw, ano, may nagbalita sa akin na taga roon. Ang sabi niya, "Uy, alam mo ba, may Pilipino dito?" Ang sabi niya, "Pilipino?" "Oo, lalaki. At meron silang anak. Kasisilang lang," sabi. "Oh, talaga? Sino naman ang napag-asawa?" "Taga roon sa Bujero." Ayun, taga roon. Pero hindi sila doon mismo naninirahan. Siguro outside Bujero. Ayan. Ngayon, bata silang couple. Bata pa silang couple. Yung anak, yung babae ay kilala ko nung bata pa. Oo. So, nung malaman ko, ay natuwa naman ako at meron akong kababayan pala ang nakatira doon. Ano? Siguro nagbabakasyon lang sila. Ang aking point is, medyo napapadala siya itong mga nababalitaan ko na itong mga ilang kababaihang Italians, no? Ang hinahanap nila ay isa na dyan ay mga Pilipino na mga lalaki. Ano kaya ang nakita nila sa mga Philippine men? Siguro may nakita silang very particular sa kanila. Ang alam ko, ang mga Pilipino, kung i-compare mo, this is only my opinion, kung i-compare mo sa mga Italian men, ay mas romantic ang mga Filipino men. At saka, sa loob ng bahay, hindi palaging ang babae ang nagtatrabaho. Ano? Yung ibig sabihin, ang lalaki kasing Pinoy, nakikita ko, ano siya, talagang kapartner. Ano, hindi siya nahihiya na maglinis ng bahay, maghugas ng plato, ano, yung mga gawaing bahay. Culture naman natin yan di ba? Na kahit lalaki ay marunong sa mga bagay na ito sa loob ng bahay, hindi ba? At saka, syempre, foreigners, yung mga nakikita ko, ginagawa nila reyna talaga ng kanilang mga tahanan. Minsan nga napapamper pa yung kanilang mga asawang mga foreigners, no? So, ganun. Kaya huwag kayong mag-alala kayong mga Filipino men. Kung wala pa kayong nakikita, maaring ang kapalaran mo ay isang foreigner. Kung handa kayong manirahan sa ibang bansa. Mismo sa Pilipinas, yun yung makilala, di ba? Yung mga foreigners na mga kababaihan. Ano? Kung talagang yun ang iyong destino. So, na-share ko lang ito kasi natuwa ako doon sa aking nabalitaan. At meron silang baby na. Ayan. At hindi lang naman yun ang aking
alam na ganoon. Meron din akong kakilalang taga-Cagliari na dalawa na ang kanilang anak. Yung si lalaki nagtatrabaho, si babae ay housewife. Ayun. So, hindi naman problema ang pagkakaiba ng kultura, basta't ang dalawa ay nagmamahalan, ay magtatagal ang relasyon, may respeto sa isa't isa. Yun lang po ang aking opinion. Na-share ko lang po ito. Para naman hindi kayo mawala ng pag-asa dyan, lalo na yung mga kalalakihan. Sa mga babae, talagang, marami. No? Hindi lang mga Italian men ang napapangasawa nila. Iba't ibang lahi. Dahil may nakita silang kakaiba sa mga babaeng Pilipina. Kaya ganun. Kaya nga yung aking mister ay, at saka yung kanyang kaibigan napunta ng Philippines para maghanap, yung isa lang, para maghanap ng wife. Dahil nakita nila yung kanilang kaibigan na Filipina dito, na nagkaroon ng pamilya. Ang napangasawa niya Italian. Nakita nila kung paano niya pinalaki yung kanyang dalawang anak. Maayos ang pagpapalaki, mabuting mga mamamayan, at mabuting mga anak. Ayun, dahil doon sa Pilipina, sa kanyang pagpapalaki sa mga batang ito. Kaya, sila, na parang, in-admire nila yung Pilipina na yon. At yung isa ay nangarap na sana makakita din siya ng Filipina partner. Kaya sila napunta ng Philippines. At ito namang mister ko, na wala namang kabalak-balak, kundi mamasyal at makakita ng mga iba't ibang shells para idagdag sa kanyang collection. Hindi naman para kuhain sa mga dalampasikan, kundi bumili na rin. Binibili talaga niya yun, yung mga shells, lalo pat kakaiba, rare, binibili talaga niya, ino-order pa niya. Nung panahon yun na wala pang internet, ino-order pa niya yan by mail. Talagang nagpapadala siya ng pera para ipadala sa kanya yung rare na shell na nagustuhan niya. Ganoon. So, ayan, nakapagbahagi po ako sa inyo. So, yun lang. Ituloy ko na aking gagawin. Ito yung aking ginamit sa pagbe-blend ng basil. At saka, hindi ko ginamit ang pine seeds. Ang ginamit ko po ay pistachio. Yes, pistachio. Yun po ang ginamit ko dito, Mga 200 grams yata yun. At nilagyan ko ng parmesan cheese, olive oil. Yung part ko, nilagyan ko ng garlic. Dahil gusto ko ang aroma ng garlic sa pesto. At kain-kain kami. Gusto yan ng anak ko, ng mister ko, yung pesto. Lalo fresh ang pesto, masarap. Ihalo sa pasta. Ayun. Ang second, para madaling matunawan, kumain ako ng yogurt na lang na may flavor. Hazelnut flavor. Yun ang aking kinain as second. May second. So, ayun, I feel light. At sana laging gano'n, na kumain na ako ng katamtaman para hindi masyadong manaba. Kaso minsan hindi mapigilan. Ganun eh. So, natutuwa ako dito sa aming bagong kitchen. At siguro mapapadalas na rin ang aming pagluluto. Dahil okay na yung kitchen. Kaya, lagi na lang ako dito sa baba, sa garage. Time check, it's already 4 o'clock p.m. Dito po sa Iglesias.